papayag ng panaginip ng mga pangit ay totoo. Sa taon na ito ng 2025, amen, ay muli binigyan ako ng Diyos ng kadahilanan para magpasalamat sa Kanya. Amen, dahil itong nakaraan Martes. Galing ako volunteer doon nga sa 10. Nag-linis doon sa may Kamuting House. Half day kami. At noong 3 o'clock, 4 o'clock, ay susundo na ako ng bata sa school. Ang paglabas ko ng sasakyan, nasa highway, nasa kalsada na ako, nasa daan. Yung daan nun kasi pababa, tapos paakyat. Nung paakyat, kumalas yung ball joint ng sasakyan. At ayun nga, puri ng Panginoon dahil parang simpleng parang naplatan lang ako ng gulong at naitabi ko ng bunti. Pero kung titignan mo yung sira, ay talagang malaki ang magiging disgrasya kung sa ibang lugar siguro nangyari yun. Kung sa ibang lugar. Kasi nga, umalas talaga yung gulong. Parang ang nangyari doon, natanggal yung gulong. Natanggal talaga yung gulong. Kasi talagang yung gulong dapat din gumalan eh. At sumadsad yung ano yan? Yun. Hindi ba alam kung tawag. Basta yung pinagkakabitan ng ball joint, yan talaga ang sumadsad. So, ganun talaga ang mangyayari. Ganun ang nangyari talaga. Natanggal yung gulong. Kung isip-isipin mo, parang natanggal yung gulong. Kaya kung sa ibang lugar nangyayari yun, mabilis-bilis ako at ang kalsada ay bako-bako, talagang hindi mo mapaliwanag siguro kung paano mangyari, baka magtawid ang gulong. Pero ang nangyari doon, parang naflatan lang ako ng gulong at naitabi ko pa ng konti. Sumadsad siya, pero maalis naman ang pagkakatabi. Kaya, puri ng Panginoon sa mga pag-iingat ng Panginoon. Matagal ko na rin naramdaman kasi yun, parang mabigat yung mga bela. Yun pala parang pinugod-god mo na yung ball joint mismo, yung kumakapit yung sa joint. Kasi yung tanggal talaga eh. Tanggal talaga. Salamat sa Panginoon sa pag-iingat niya. Tunawagan namin si Kuya Jenny, dinala yung traktor. Yun ang kasi halos nasa halos yung kalahati nasasakot na kasi nakaharap pa. Tapos kurbata pa naman yung lugar na delikado sa mga dumadaan. Kaya naitabi namin doon sa isang bahay na kung saan may bahay doon na rin mismo, anak ni Kagawad Luz. Kaya siya rin yung napagandang loob nung inaasikaso namin sa sakyan. Nag-viral din siya ng mga gamit para masikaso. Kaya sabi nung yung tumulong sa akin, si Kuya Jenny, pinasok yung ball joint din, tsaka tinarian. Kaso nung magmamaniobra na, talagang kumakalas. 2 beses yung pinasok, kumakalas talaga. Kaya ang ginawa na lang, tinalihan yung gulong na may damage, yung parte. Tapos inangat yung traktor para hindi lang kumayod yung harapan hanggang sa unti-unti ang pinasok namin dun sa bahay ng traktor, sa bakuran ng bahay ng Patrick. Yun yung mabait anak ni Kagawad Luz, tapos siya rin yung pinagbilihan ng ibang mga lupa doon. Magandang load din ng mga tao doon. Hindi nung ayos. Ball joint, bumili pa kami kung saan-saan. Wala kami nakitahan sa kabanatuan.
sa ito na nga, maayos na. Siguro advice ko lang, taon-taon ay ipa-wheel alignment siguro yung gulo. Kasi pag ipapa-wheel alignment mo, i-check nila kung may mga maluwag na parte ng yung under chassis. Titingnan nila kung may mga maluwag. Kung may mga maluwag, for ano na talaga yun, for replacement. Yun, hindi ko panatag ako na ano siya. Pero hindi pala dapat. Kaya kahapon ay pina-check ko for wheel alignment. Check na sa tinamilalim kung ano. So check nila yung parteng gulong na nasira ay sabi lang may alog. Kaya kita naman yung diferensya. Kaya for ano naman yun, for replacement siguro. Sabi nila bearing na. Bearing yung kanan. Sabi ko kasi kahapon may mga gagawin pang mga itineraries. Tinanong ka naman kung delikado. Sabi niya, hindi naman. Yung put-put lang ng gulo, hindi pantay. Siguro sa mga susunod na araw, pero hindi na patatayin para hindi na maging delikado, hindi na mag-cause pa ng mas malaking damage sa mga parts. Salamat sa Panginoon sa pag-ibig sa pagkakataon. At mga kaganapan pala sa Silate, nagkaroon ng meeting kahapon, nanawagan sa lahat ng mga workers, volunteer, at mga professionals, mga young people. Nanawagan sila doon dahil magkakaroon ng revolution. Agri-revolution tayo. Pero this kind of revolution is for progress, paglago ng church. Amen? Paglago ng church. May mga pagbabago tayo makikita, pero ito ay ang intention nito ay sa paglago ng church. Amen. Kasi noon nagsuggest na si Pastor Jeff T. magkaroon ng 2017 pa lang daw, nag-suggest na si Pastor Jeff T. na magkaroon ng hardware. Amen? Kaso, hindi nila pinarioritize. Pero sana kung pinariority nila yun, sabi niya, yung mga worker na yun, sabi niya, ahay-ahay na kayo. Amen? Kaya yung development na pinupurso ngayon ni Pastor Jeff T. as a national overseer ay makikinabang ang lahat. Makikinabang ang lahat. Dahil yung agency noon na in-establish niya ay nakapagparakol ng ilang motor yun. 3 yata o 4. Nakapagparakol ng motor plus mga ibang gamit pa, ibang bagay pa. Tapos yung grocery ngayon na pinundar din niya, nagpo-provide din ng mga ayuda sa mga wala. Nagpo-provide ng ayuda sa mga nagkakasakit. Amen. Yun yung grocery ngayon na pinuprovide yung Pastor Jeffrey. Tapos nakapagbibigay din ng mga giveaway, raffle, tuwing may okasyon sa mga kapatiran doon. So yun yung gustong mangyari ni Pastor Jeffrey. Pagka magkaroon ng income ang church, ang tutulungan nito ay ang membership ng mga manggagawa. Yun yung goal niya ngayon. Kaya nagtatatag sila ngayon ng mga departamento para mag-isip ng mga bagay sa paglago. Amen? Hindi lang spiritually, pati sa mga ano yan, income generated program, parang gano'n, mapagkakitaan para sa church. Amen? At ang tulong nito, ang magbe-benefits, mga kapatid, at ang lahat ng mga magagawa. Kaya, tingnan natin, sana maging mabilis. Sana maging mabilis. So, tuloy na Panginoon, meron mga development sa mga gawain sa lugar ng sila. Patuto po.